Kasalanan mo to, Suping eh! Kung hindi ka naglayas, ay hindi tayo mapupunta sa lecheng lugar na to! Hoy, Ben! Huwag mong sisihin ang asawa mo! Isa ka pa! Kaya nagkasakit ang anak ko dahil sa'yo! Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo, Ben! Tatay namin ang kausap mo! Ano ba kayo? Unawain niyo ang mag-asawa! Huwag na kayong dumagdag sa paghihirap nila! Aswang ang kalaban natin dito! Star Time. Ako si Ben, taga Isabela Province. 73 years old na ako at may kalabuan na ang mga mata. Kaya ipinasulat ko na lang sa anak ko ang karanasang ibabahagi ko sa inyo. Ang ikakwento ko ay nangyari noong ipinanganak ang aking panganay, taong 1979. 10 taon na kami nagsasama nito ng asawa kong si Suping, pero hindi kami mabiyabiyayaan ng anak. Kaya naman sobrang saya ko nang sa wakas ay magdalang tao siya. November 30, 1979, nang ipanganak niya ang isang malusog na sanggol na lalaki. Pinangalanan namin siyang Bonifacio dahil ipinanganak siya sa araw din ng kapanganakan ni Andres Bonifacio. Nung mag-iisang taon na ang anak namin ay nagkaroon kami ng pagtatalo ng asawa ko. Lahat naman siguro ng mag-asawa ay dumadaan sa pag-aaway, pero ang hindi ko gusto sa asawa ko tuwing nagtatalo kami ay nag-aal sa balutan siya at umuwi sa probinsya ng mga magulang niya. Sa Isabela rin naman to, pero nasa parteng bundok ang baryo nila. Ako naman ay nagpapalamig lang ng init ng ulo, tapos susundan ko na silang mag-ina. Dahil ayoko rin namang masira ang pamilyang binubuo naming dalawa. Para sa akin kasi, importante na buo ang isang pamilya, lalo na kung may mga anak na kayo. Nang makarating ako sa baryo nila, ay kinausap ako ng biyenan ko at sinabing dito na lang daw kami manirahan sa kanila. Bibigyan daw nila ako ng lupang sakahan at pwede rin daw kami magpatayo ng kubo sa tabi ng bahay nila. Pumayag na ako nito dahil nakikisaka lang ako sa dati naming tinitirhan. Mas praktikal nga kung may sarili akong bukid na sasakahin dahil mas malaki ang kikitain ko pag ganito. Ang problema lang, sa isang buwan naming pagtira rito ay nagsisimula na magkasakit ang anak namin. Bumaba ang resistensya ng bata dahil palagi itong kinakandong ng lolo niya kahit may nakasubong tabako sa bibig nito. Ang usok ng tabako ay direktang nalalanghap ng bata na dahilan kung bakit humina ang kanyang resistensya. Palagi kong pinagsasabihan si Suping na pagbawalan ng tatay niya magtabako sa tabi ng bata, pero patuloy pa rin niya itong ginagawa. Sa hindi nakakaalam, ang tabako ay binalot ng mga dahon ng tabako. Masyadong makapal ang usok nito na pumapasok sa baga ng bata. Suping, kung gusto mo talaga magtagal tayo rito, aba, pagsabihan mo naman yung tatay mo na wag na magtabako sa tabi ni Bonnie. Masamang makasinghot ng usok ng tabako ang mga sanggol dahil mahina pa ang mga baga niyan. Pinagsabihan ko naman si Itay. Kung minsan lang ay kinukuha niya kay inay si Bonnie nang hindi ko alam. Alam mo naman ang matatanda kapag nawili na sa apo. Nawiwili nga, pero ang bata naman ang nahihirapan. Ang problema naman sa tatay mo parang walang pakialam sa apo niya eh. Kapag kasi akong sisita dyan baka mag-away lang kami. Hayaan mo at pagsasabihan ko ulit. Pinagsabihan ni Suping ang tatay niya, pero rinig na rinig ko ang malakas na tinig ng mata ng lalaki na para bang sadyang ipinaririnig sa akin ang usapan nila. Yung asawa mo, masyadong maselan. Ako pang tuturuan sa tanda kong to. Abay, sabihin nyo kung talagang gusto nyo ipagdamot ang apo ko. Itay, hindi sa pinagdadamutan namin kayo. Pwede naman yung buhatin ng bata kapag hindi kayo nagtatabako. Inuubo na po kasi si Bonnie. Baka nabalik daw ang anak nyo o kaya nabate. Ang palalabako ko pang pagdidiskitahan nyo. Hayaan mo, dadali natin sa albularyo ang anak mo. Gustong gusto kong sumabat sa usapan nila, pero ginawa ko ang lahat para makapagtimpe. Sa oras kasi na magsalita ako baka hindi ko mapigilan ang sarili ko at mawala ang natitirang respeto ko sa tatay niya. Kahit paano iniisip ko pa rin na tatay siya ng asawa ko at nakikitira lang kami sa lupa nila. Pero kung kalusugan naman ng anak ko ang mapeperwisyo, ay gugustuhin ko pang bumalik sa dati naming tirahan kahit pa sabihing nakikisaka lang ako doon. Nang gabing to, kinausap ko ng masinsinan si Suping. Gusto ko kasing dalhin muna namin sa dati naming tirahan si Bonnie sa kapitbahay namin ng mga magulang ko doon. Kaya may makakatuwang pa rin siya sa pag-aalaga kay Bonnie. Mabuti pa doon dahil walang nagtatabako. Malapit pa kami sa government hospital at pwede naming ipatingin kagad ang anak namin. At sinabi ko rin kay Suping na babalik na lang kami sa baryo nila kapag magaling na si Bonnie. Pumayag naman ng asawa ko nito. Kaya kinabukasan ay nasikaso ko na ang lahat ng mga dapat asikasuhin sa bukid. Nang sa ganon ay wala na akong maiiwang trabaho. Pinagbigyan na rin namin ng gusto ng tatay ni Suping na ipatingin sa albularyo si Bonnie. Nang dali nila si Bonnie sa albularyo, nasa bukid ako ng mga oras na to. Medyo may kalayuan ng bukid mula sa bahay namin. Kaya madaling araw pa lang ay umaalis na ako at sa hapon na ako uuwi. Hanggang sa umuwi na nga ako ng hapon at isang mahabang pilapil ang lalakarin ko bago ako makarating sa kalsada.
Nasa kalagitnaan ako ng paglalakad sa kahabaan ng pilapil nang mapansin ko ang isang itim na asong tumatakbo pasalubong sa akin. Nagtaka ako kung saan galing ang aso na to dahil napakalayo naman ang bukid sa mga bahay. Saka bigla na lang tong sumulpot nang hindi ko man lang natatanaw sa pinakadulo ng pilapil. Kinabahan pa ako nito kasi baka bigla akong kagatin. Pero nilampasan niya lang ako. Nasagi lang ng aso yung binti ko. Agad kong nilingon yung aso dahil sa pagtataka. Pero mas lalo akong kinabahan nang hindi ko makita kung saan nagpunta yon. Saan nagpunta yon? Nagtatakang ginala ko ang paningin ko sa paligid pero puro palay lang ang nakikita ko. Nang hindi ko na talaga makita ang aso ay muli akong tumingin sa dinadaanan ko. Nagulat ako dahil may nakita na naman akong itim na aso. Napakabilis na tumatakbo papalapit sa akin. Saan galing ang mga aso na to? Napakakipot lang ng nilalakaran kong pilapil kaya nasagi na naman ang aso ang bandang tuhod ko. Mas malaki to kumpara sa unang asong bumangga sa akin. Pagkalampas nito sa akin ay muli kong nilingon to. Pero nawala na naman ang aso sa paningin ko. Dito na ako nakaramdam na may kakaiba sa mga nangyayari. Kaya minabuti kong ipagpatuloy na lang ang paglalakad ko para makauwi na kaagad ako. Pero pagtingin ko ulit sa nilalakaran ko ay napamura ako sa sobrang takot. May napakalaking asong tumatakbo ng mabilis ulit pasalubong sa akin. Sa pagkakataong to ay duda ako kung kakasya pa kami sa pilapil kapag nagkasalubong kami. Diyos ko po, ano to? Nang malapit na siya, iiwas na sana ako pero sobrang bilis ng aso. Sa isang iglap lang ay nasa harapan ko na to at nasagi nito ang bewang ko. Napatake pa ako ng mukha ko dahil akala ko isasakmali na ako noon. Pero nang maramdaman kong nilampasan lang ako nito ay nagmadali na ako naglakad palayo at hindi ko na nilingon kung saan pumunta yon. Pagdating ko sa bahay ay pinagpapawisan na ako na nanlalamig. Nanghihina rin ang pakiramdam ko kaya naman agad ako nahiga. Nagtataka lang naman nakatingin sa akin si Suping. Dati-rati kasi ay nakikipaglaro pa ako kay Bonnie kapag dumarating ako galing sa bukid. Ben, may sakit ka ba? Ano nangyari sa'yo? Nang hindi ako sumagot ay lumapit na siya sa akin at tinawakan ng noo ko. Hindi pa siya nakontento at hinawakan niya rin ang kamay ko. Nang mga oras na to ay wala ako sa sarili ko. Bahagyang tinapik ni Suping ang pisngi ko kaya bumalik ako sa wisyo. Teka, nanlalamig ka ata, Ben. Bakit ba natutulala ka? Suping, may aso. Maraming aso. Ha? Aso? Sandali nga, tatawagin ko si nanay. Mabilis na sumulyap sa bintana si Suping at tinawag ang nanay niya na kapitbahay lang naman namin. Dahil sa nakita ng mga tong nag-aalala si Suping sa pagtawag sa kanila, ay nagtakbuhan na rin ng mga kapatid at tatay niya papunta sa kubo namin. Nang tignan ako ng nanay niya, ay hindi pa rin nawawala ang panlalamig ng katawan ko. Kaya tinanong nila ako kung ano ba raw nangyari. Kinuwento ko naman ang tungkol sa kababalaghang nangyari sa akin na may 3 asong bumangga sa katawan ko. Agad ako yuntusan ng nanay ni Suping na maligo at lagyan ng suka ang tubig na ipanliligo ko. Nagigib naman kagad ng tubig ng bayaw ko at pinataka ng suka to. Matapos ko makaligo ay guminhawa ang pakiramdam ko. Nandito pa rin ang pamilya ni Suping sa bahay namin. Nakatulad ko ay nagtataka kung ano ba talaga ang 3 asong nakita ko kanina. Sino bang may malubang sakit sa lugar natin? May kakilala ba kayong may malubang sakit dito? Yung nanay ng kumpare ko pati na yung si Tandang Tale. Matagal na nangihina ang matandang yon. Bakit po nyo natanong, Nay? Kung hindi ako nagkakamali, baka aswang ama nakasalubong na aso ni Ben. Pero imposible po, Nay. May liwanag pa naman kanina na nakasalubong ko sila eh. Ang mga aswang na nambibiktima ng mga malapit ng mamatay ay tinatawag na anduduno. Ayon sa matatandang paniniwala, nagmamanman ng mga anduduno sa bahay ng mga may sakit. Kahit tirik pa ang araw, pwede silang mag-anyong aso, baboy o tao. Tingin po nyo, andudunong nakasalubong ni Ben? Sana nga mali ako. Huwag kang mag-alala, Ben. Hindi ka nila bibiktimahin dahil wala ka namang sakit. Natakot ka lang kaya ka biglang nanghina. Ang kinakatakot ko lang ay sino kaya ang balak nilang biktimahin sa lugar natin? Sandali nga't kakausapin ko ang kumpare ko para bigyan sila ng babala. Mabuti ng sigurado para mapag-ingat din sila. Dadaanan ko na rin si Tandang Tale. Suping, magpahinga na kayo. Hindi ba maaga kayong mabiyahe bukas? Si Bonnie, kamusta? Masigla na ba siya? Sana tuloy-tuloy na ang pagaling ng apo ko. Bumuti-buti naman, nanay. Pero ipapatingin pa rin po namin siya sa doktor para po makasigurado tayo sa kalusugan niya. Aba, magaling na anak namin ah. Tumatawa na. Mahusay kasi yung albularyo yung pinagdalhan namin sa kanya eh. Natutuwa naman ako dahil sa gikik ng isang sanggol. Tanging anak ko lang nagpapakalma sa kaba ko at takot na nararamdaman ko kanina. Makita ko lang na masigla siya ay panatag ng loob ko. Nang makatulog si Bonnie ay kinausap ko ulit ang asawa ko.
para sa plano ng pamilya namin. Ayoko na kasing tumira sa liblib na lugar na to. Sana maintindihan mo ako, Suping. Gusto ko lang yung makakabuti kay Bonnie. Mas mabuti kung doon tayo sa dati nating bahay titira. Malapit ang ospital na pagdadala natin kay Bonnie kapag may sakit siya. Hindi biro ang buhay ng anak natin. Ang tagal natin siyang hinintay. Kung nandito tayo, baka mamatay na lang yung anak natin nang hindi natin nadadala sa ospital yan. Sige, kung saan makakabuti si Bonnie, doon tayo. Nabunutan ako ng tinik sa dibdib nang pumayag ang asawa ko. Akala ko kasi mahihirapan pa akong paliwanagan siya. Mapayapa kaming natulog ng gabing to. Pero pagsapit ng umaga, nabulabog ako sa sigaw ni Suping. Napabalikwas kaagad ako at nakita ko siyang nakaupo sa papag habang kalong-kalong ang anak namin. Sumisigaw siya habang pilit na ginigising si Bonnie. Bonnie! Anak ko! Huwag kang magbiro ng ganyan, anak! Gumising ka! Ano bang nangyari? Bakit ka umiiyak? Si Bonnie, nakita ko na nangingitim na ang bibig niya pagising ko. Hindi na siya humihinga, Ben. Anong gagawin natin? Agad ko kinuha kay Soping si Bonnie. Marahan ko siyang niyugyug at sinubukan pang hipan ng bibig nito para sana isalba pa ang buhay niya. Pero natigilan ako dahil malamig na ang katawan ng anak namin. Medyo matigas na rin to na parang kagabi pa binawian ng buhay. Hindi ko na rin napigilan ng sarili ko at napahagulgul na lang ako ng malakas. Dahil sa iyakan naming mag-asawa ay nagsipuntahan na sa bahay ang mga magulang at kapatid ni Soping. Kahit sila ay hindi makapaniwala sa biglaang pagkamatay ni Bonnie. Hindi ko malang naisip kagabi ang apo ko. Akala ko hindi siya mabibiktima ng aswang na sinasabi ko dahil masigla na siya kahapon. At isa pa, matatanda lang ang alam kong binibiktima nila. Ang apo ko, kawawa naman. Kasalanan mo to, Suping eh! Kung hindi ka naglayas, ay hindi tayo mapupunta sa lecheng lugar na to! Hoy, Ben! Huwag mong sisihin ang asawa mo! Isa ka pa! Kaya nagkasakit ang anak ko dahil sa'yo! Hoy, magdaan-daan ka sa pananalita mo, Ben! Tatay namin ang kausap mo! Ano ba kayo? Unawain niyo ang mag-asawa. Huwag na kayong dumagdag sa paghihirap nila. Aswang ang kalaban natin dito. Binuwat ko ang katawan ni Bonnie at mabilis na lumabas ng bahay. Luha ang nagsisisigaw ako dito sa labis na galit at pagdadalamhati. Hindi ko akalain na ang anak na matagal naming pinapangarap ay saglit lang mananatili sa amin at babawiin rin kagad. Hindi ko matanggap na ang sanggol na dating nagbibigay aliw sa akin ay isa ng malamig na bangkay ngayon. Luha ang napalugod ako sa lupa habang yakap ng mahigpit ang katawan ng anak ko. Mga hayop kayo! Tayo ang magtuos kung sino man ang gumawa nito sa anak ko! Ako ang kalabanin nyo! Isinusumpa ko sa bangkay ng anak ko! Papatayin ko kayong mga halimaw kayo! Nang araw ding to binuro lang anak ko. Nalaman din namin na ang dalawang matanda na may sakit sa baryo na to ay kasabay rin palang namatay ni Bonnie. Mukhang tama ang hula ng nanay ni Suping. Mga anduduno ang bumiktima sa kanila. Sinabi rin ni inay na nagmamanman lang ang aswang sa paligid ng bahay ng mga taong may sakit. Naghihintay ng tamang pagkakataon para umatake. Kapag nakarinig ang aswang ng salitang kamatayan mula sa mga taong nasa loob ng bahay, ay ito na ang hudyat para patayin ang mga may sakit na kanilang binabantayan. Hindi nila ito kagad kakainin. Hihintay nila ang libing para hukayin ang bangkay sa libingan nito at dito palang nila ito lalantakan. Dahil sa mga sinabi ng nanay ni Suping, nakaisip ako ng plano para makaganti sa aswang. Kinausap ko ang tatlong bayaw ko at sinabi ko sa kanila ang plano ko. Kapag inilibing na si Bonnie, ay babantayan namin ang libingan niya para abangan ang anduduno kapag nanakawin na nito ang bangkay. At kapag nasa harap na siya ng puntod ng anak ko, ito na ang pagkakataon namin para umatake at paslangin ang halimaw na yon. Pumayag naman sila sa plano ko dahil kahit sila ay gustong ipaghiganti ang nangyari sa anak namin. Si Bonnie kasi ang kauna-unahan nilang pamangkin kaya hindi rin nila matanggap ang maaga nitong pagkawala. Nagsimula kaming magbantay sa sementeryo pagkatapos ng libing. Ilang araw lang ang naging burol ng anak ko at agad din naming inilibing si Bonnie. Nakatago kami nito sa malayo sa puntod para hindi mapansin ng anduduno na nag-aabang kami sa pagdating nito. Salitan kami sa pagbabantay at pagsilip sa puntod para abangan ng halimaw. Nang dumilim na ay medyo nahihirapan na kami sa pagbabantay. May mga dala naman kaming flashlight nito pero hindi namin pwedeng gamitin to dahil tiyak na makikita kami ng aswang pag nagkataon. Matyaga kaming naghintay dito kahit maraming mga lamok. Hindi namin to ininda dahil lamang sa amin na makapaghiganti. Ilang saglit lang ay nakarinig kami ng mga kaluskos. Sinilip ko to at sa tulong ng mapanglaw na liwanag na nagmumula sa buwan
ay bahagya akong naaninag ang nilalang na gumagalaw sa tabi ng puntod ng anak ko. Nang masiguro kong may nilalang doon ay sinindihan ko na ang flashlight para mas makita ako ng malinaw ang itsura nito. Pagtama ng ilaw ay napalingon sa amin ang aswang. Nasaan yung tao ito? Pero may mapupulang mga mata. Parang naligo to sa langis dahil nangingintabang maitim nitong balat. Hayop ka! Ikaw palang pumatay sa anak ko! Nagandang tumakas ang aswang na to, pero mabilis namin tong pinalibutan. Hinugot ko ang matalas kong itak sa lukbutang nakasabit sa bewang ko at tinutok to sa halimaw. Humingi ako ng banal na tubig kanina sa maliit na kapilya malapit sa amin at ipinahid ko yun sa itak na gamit namin ng mga bayaw ko ngayon. Umaasa akong sa ganitong paraan ay tatalabang itak sa kalaban naming aswang. Hayop ka! Magbabayad ka sa ginawa mo sa anak ko! Umungol ang malakas ang lalaki na tila nauulol. Ngumisi to, kaya lumitaw ang matutulis nitong ngipin at tumulo pa ang malapot na laway nito. Nakakatakot ang itsura ng aswang na to, pero wala na ako madamang takot dahil mas nangingibabaw na ang galit sa puso ko. Kaya lang naman ako natakot na makabangga ko ang mga aso ay dahil inakala kong mamamatay na ako. Ayoko pang mamatay ng mga oras na yon dahil ayoko maulila sa amang anak ko sa napakamurang edad niya. Pero ngayong wala na siya, ay wala na rin akong kinakatakutan pa. Handa na rin ako mawala. Sinugod ko ang aswang na to at tinaga, pero nakaiwas siya. Hindi rin tumigil ang mga bayaw ko sa paghuli at pagtaga sa halimaw na to. Pero sadyang napakaliksi ng kilos nito. Nagpalit anyo pa tong malaking aso at umangil sa amin na napakalakas. Nasindak ang mga bayaw ko at natulala sa takot. Pero ako naman ay mabilis na sumugod para saksakin ng halimaw. Sinalubong ng dambuhalang aso ang pag-atake ko at dinamba ko hanggang matumba sa lupa. Inibabawan ako ng halimaw at akmang sasakmali na sana niya ako nang may sibat na kawayang lumipad at dumaplis to sa likod ng halimaw. Umatungal to sa sakit bago maliksing tumalon paalis sa ibabaw ko. Nagsimulang tumakas ang halimaw nang makita nito ang paparating na grupo ng mga kalalakihan. Ang mga lalaking to ay kamag-anak ng dalawang matandang namatay. Armado ng sibat ng kawayan ng mga to dahil mabisa daw to sa pampatay sa mga aswang basta maitatarak mo to sa puso ng halimaw. Nagsigawan ng mga kalalakihang bagong dating at sinabing habulin ng halimaw na yon. Mabilis na rin akong tumayo at tinawag ang pansin ng mga bayaw kong hindi pa rin makagalaw dahil sa pagkabigla. Mga bayaw, magbantay muna kayo rito. Susundan ko lang ang mga taong yon. Pasensya ka na, nabigla kami. Talagang napakalaking aso ng aswang na yon. Nakakatakot. Naiintindihan ko ang takot nyo dahil natakot din ako nang una kong makita yan. Sige na, baka hindi ko na sila maabutan. Mabilis akong tumakbo para sundan ng mga lalaki. Nagkakagulo ang mga to, kaya mas binilisan ko ang pagtakbo. Mabuti na lang at hindi pa sila nakakalayo, kaya naabutan ko sila malapit sa kakahuyan. Hindi na makakalayo yon dahil napuruan na yon sa likod. Mag-iwaiwalay tayo para mabilis silang mahanap. Hindi pwede makatakas ang aswang na yon dahil tiyak na babalikan nila ang mga bangkay. Nahati kami sa 3 grupo bago mag-iwahiwalay ng direksyon para maganap. Masukal na sa parting to ng sementeryo, pero hindi pa rin kami natinag. Itinutok ko ang ilaw ng flashlight sa dinadaanan namin. Kung nasugatan ng aswang na yon, ay tiyak na tutulo ang dugo nito. Hindi nga ako nagkamali dahil napansin ko ang patak ng dugo sa lupang nilalakaran namin. Sinabi ko to sa mga kasama ko, kaya sinundan namin ang patak ng dugong to hanggang sa makarating kami sa isang malaking puno. Dito na tumigil ang mga patak ng dugo. Hindi na namin alam kung saan nagtungo ang halimaw na yon. Inilawan ko ng flashlight ang itaas ng bahagi ng puno. Dito ko nakita ang halimaw na nagtatago sa sanga ng punong kahoy. Nasaan yung tao na to ulit at mukhang nanghihina na dahil sa tinamon niyang sugat. Hayun ang halimaw! Baba ka riyan, halimaw! Baba ka riyan! Pinagbabato namin ang aswang hanggang sa tamaan to. Hindi kami tumigil hanggang inasinta na rin to ng mga lalaki gamit ang sibat ng kawayan. Hanggang sa wakas ay tinamaan to sa sikmura at agad na nalaglag mula sa sanga ng puno. Mabilis ko tong nilapitan at pagkatapos ay inapakan sa bandang dibdib. Hinugot ko ang aking itak at handa na sanang tapusin ang buhay niya, pero may malakas na pag-angil akong narinig. Nakita ko ang isa pang aso na di hamak na mas malaki kumpara sa anyong aso nitong nahuli namin. Balak mo bang iligtas ang kasama mo? Muling umangil ang aswang at ipinakita pa nito ang matatalas na pangil niya. Naghanda naman ang mga lalaking kasama ko sa posibleng pagsugod ng aswang, habang ang iba naman ay sumisigaw para tawagin ang pansin ng ibang grupong kasama namin. Tignan mo kung paano ko tapusin ang buhay ng kasama mo. Mamamatay na kayo! Tinaga ko ang ulo ng halimaw na to. Umusok pa pati ang itak ko dahil sa ipinahid ko ditong banal na tubig.
Humiwalay ang ulo sa katawan ng halimaw. Dahilan para lalong umatungal sa galit ang isa pang aswang. Sumugod ang aswang na tila nauulol na sa galit. Pero dahil nagdatingan na rin ang iba pa naming kasama, ay mas marami na ang bilang namin. Nahirapan ng manlaban ng halimaw, lalo na't napapaligiran na namin to. Sa huli ay natalo namin ang aswang at agad na pinugutan ng ulo. Ang isang grupo naman ng kalalakihang kasama namin ay may napatay na ring isang aswang. Hindi ko alam kung paano nila to napatay. Basta ang alam ko na mga oras na to ay ligtas na ang mga bangkay na pinoprotektahan namin. Dahil base sa nakita ko, 3 lang ang bilang ng mga to. Nawala man ang mga andudunong umaaligid sa baryong to, ay hindi ko pa rin magawang maging masaya. Naipaghiganti ko man ang aking anak, pero hindi na rin maibabalik pa ang buhay niya. Nang mga panahong to, ay hindi pa rin tuluyang nawawala ang sama ng loob ko. Kahit na ibuhos ko na ang galit ko sa mga halimaw, hindi ko na magawang kibuin pa ang asawa ko. Hanggang sa magpasya na lang akong umalis at magpakalayo-layo sa lugar nila. Hindi ko kasi maiwasang sisihin si Suping sa lahat ng mga nangyari. Kung hindi siya naglayas at umuwi sa magulang niya, ay hindi sana mapupunta si Bonnie sa lugar nila. Hindi rin sana magkakasakit si Bonnie kung hindi dahil sa tabako ng tatay niya. Nagre-rebelde ang kalooban ko nito at lahat ay isinisisi ko sa asawa ko. Iniwan ko si Suping sa kanila at walang paalam na umalis. Hindi ako dumiretso sa dati naming bahay. Pumunta ako sa Tarlac kung nasaan ang tiwin ko at dito ako naghanap ng pansamantalang trabaho. Tumira ako dito ng halos kalahating taon. Hindi pa sana ako matatauhan kung hindi lang dahil sa mag-asawang kapitbahay ng tiwin ko. Namatay din kasi ang anak nila. Sa sobrang sama ng loob ay halos hindi kumibo ang babae. Hindi kumakain at nakatulala lang. Habang ang lalaki naman ay inaasikaso ang asawa niya. Kita ko rin ang pagdurusan ng lalaki. Pero nagpapakatatag to para sa kanyang asawang babae. Grabe naman yung babae, Chong. Hindi ba niya alam na nagluluksa din ang asawa niya? Lahat ng magulang ay magluluksa kapag namatay ng anak, Ben. Pero hindi natin masisisi ang babaeng yan kung halos mawala siya sa katinuan dahil 9 na buwan niyang dinala sa sinapupunan niyang sanggol. Kung masakit sa atin, isipin mo na kung gaano kasakit para sa isang babae ang mamatayan ng anak. Tila nabuhusan ako ng malamig na tubig nang ma-realize ko ang sinabi ng tiwin ko. Naging sobrang makasarili ako at hindi ko inisip ang sakit na nararamdaman ng asawa ko. Sariling pagdurusa ko lang ang nakita ko. Nakalimutan kong hindi lang ako ang nawalan ng anak, kundi pati si Suping. Hiyang-hiya ako sa sarili ko nito, pati na rin sa asawa ko. Nagsimula akong mag-alala sa kalagayan ng asawa ko. Paano kung nawala din sa sarili si Suping nang umalis ako? Napakasama akong asawa dahil pinabayaan ko magdusa si Suping ng mag-isa at hindi pa ako nakontento. Sinisi ko pa siya sa pagkamatay ni Bonnie. Dahil dito ay agad akong bumiyahe pa Isabela. Dumiretso ako sa dati naming bahay. Pero pagdating ko rito ay nagigiba na ang haligi nito dahil matagal nang walang nakatira. Malapit lang naman ang bahay ng mga magulang ko dito, kaya sa bahay na lang nila ako dumiretso. Malayo pa ako ay tanaw ko nang may nakadungaw sa bintana ng bahay nila. Habang papalapit ako ay nakilala ko ang babaeng nakadungaw sa bintana. Nang makita niya ako ay agad nagliwanag ang mukha niya. Hindi ako makapaniwalang dadatnan ko ang asawa ko rito. Mabilis siyang lumabas ng bahay at patakbong sumalubong sa akin. Napaiyak ako nang yumakap sa akin si Suping. Hiyang-hiya ako sa kanya dahil sa kabila ng ginawa ko ay hindi siya nagalit sa akin. Masaya pa rin siyang sumalubong sa pagdating ko at hindi nagtanong ng kahit na ano. Nalaman kong pagkaalis pala sa poder ng mga magulang niya ay sinundan din niya ako. Hindi niya na ako nadatnan sa dating bahay namin, kaya balak niya sanang umuwi ulit sa mga magulang niya. Mabuti na lang at dahil nakita siya ng inang ko at pinatuloy siya sa bahay nila. Laking pasasalamat ko kay inang dahil inaruga at kinalinga niya ang asawa ko ng mga panahong wala ako. Humingi ako ng tawad kay Suping nito at agad niya naman akong pinatawad. Inayos ko muli ang dati naming bahay at dito kami nagsimula ulit ng panibagong buhay. Nagkakaroon pa rin kami ng pagtatalo dahil hindi na yata yun mawawala sa mag-asawa, pero hindi na siya naglalayas at umuwi sa magulang niya. Sa paglipas ng panahon ay nabiyayaan kami ng 2 anak na babae. Tuwing nagkakasakit sila ay agad na naming dinadala sa ospital at salitan kami ni Suping sa pagbabantay. Ayaw na kasi naming masalisihan pa ng mga anduduno na yan. Sa awa ng Diyos ay lumaking malusog ang mga anak namin. Nakapag-asawa na rin sila. Hanggang sa kaming 2 na lang ulit ni Suping ang natirang magkasama sa bahay. Tuwing nagpupunta ako sa bukid ay matyaga siyang naghihintay sa pag-uwi ko. Madalas ko siyang makita sa bintana at nakatanaw sa akin. Subalit taong 2019 ay siya naman ang namaalam. Ngayon, alam ko magkasama na sila ni Bonnie. Minsan iniisip ko na baka nangyari kay Bonnie yon, para mas malaman ko pa ang halaga ng nanay niya.
Sana ay magbigay aral sa inyo ang karanasan kong to. Sa mga katulad ko na iniwan ng kanilang asawa, ay sana mahanap nyo rin ang daan pabalik sa kanila. Ano man ang pagsubok ng inyong pagsasama, ay magkatuwang nyong gawa ng solusyon. Para sa ganon, ay hindi mawasak ang pamilyang minsang pinangarap nyong mabuo.